last Sunday, we have started ang ato ang bag-o na pod nga series on the month of August, which is atong focus is family, no? Mao nang atong tema karong bulana is faith across generation. We want nga ang kaning pagtuo nga naa sa ato karon dili lang magpabilin sa ato But gusto nato nga mapaabot ni sa atong mga anak and hopefully sa atong mga apo and sa ilha po mga anak and throughout our next generations, no? Nga tanang pamilya diri represented will be having generations after generations nga magasunod diha sa Ginoo. And this morning, kung last Sunday, ang focus is on leaving a lasting legacy, no? Pagpasa sa atong next generation. Karon ang atong focus this morning is more on kaning faith nga aspect, no? Which is ang atong topic for this morning is carrying on the sincere faith of old, no? And ang atong passage, ang patukuranan sa atong mensahe this morning is found in 2 Timothy chapter 1 verses 5 to 7. Kung natay mga Bibles, abrihan nato ni in 2 Timothy chapter 1 verses 5 to 7. And in reverence to the word of God, I'm requesting everyone to stand as we read kani nga pulong sa Ginoo. If you have your Bibles with you, pwede pud mo join sabay ko og pagbasa even in your own version. So the foundation of God's word, 2 Timothy chapter 1 verses 5 to 7, the word of the Lord says, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Ginoo, ikaw magapanalangin sa imong pulong nga imong giandam para sa mga this morning, O God. Open our hearts, our minds, teach us, rebuke us, correct us, tudloi kami, Lord, paunsa kami magkinabuhi nga makahatag og himaya diha kanimo, O God. And especially, Lord, ang among tinguha nga mapadayon kaning pagtuo nga imong nasugdan sa among kinabuhi to the next generation. Bless our time together. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na kita magalingkod. Now, to give you a background, nganong naabot man sa ikaduha, this is actually the second letter of Paul to Timothy. Naanay na unang nga letter. Pero nganong naabot man sa ikaduha nga letter, nganong nakasulat man si Paul o ikaduha nga sulat dito kang Timothy. And to give you a little background, during this time, ang mga Christians were afraid because sa kaninga panahon, this was written around AD 67. And before that, 4 years before na sulat kaninga sulat padulong kay Timothy, nay sunog nga nahitabo sa Rome. And many scholars believe nga kani nga sunog, actually ang mga Christians ang gipasanginlan nga nasunog ang kani siya nga parte ang Rome. Pero ang mga scholars nag-believe nga gituyo ni sa government kay para mapasanginlan ang mga Christians. Because during this time, grabe ang pag-spread sa Christianity. Daghan na kay mga Christians. And the government, the Roman Empire, nahadlok sila nga basig mo revolusyon na ni sila. Basig muhimo na ni sila sarili nila nga gingharian. And so, nangita sila pamaagi to control kaning mga Christians and mo ni ang ilang gihimo nga pamaagi. Naghimo sila sunog and then they blame the Christians for this fire. And so, kung ikaw isa ka Kristiyano during this time and also parehas ka kang Timothy nga isa ka leader sa simbahan, unsa imong bation? Knowing na ang government is kanang ginatugis mo mga Kristiyano. Sa may imong himuon. So human as we are, siguro mahadlok ta normally, magtago ta. Or and in many cases, ang naitabo during their time is wala na sila nagsimba, wala na sila nag-meet together, nawala ang ilang pag-share sa gospel because of the fear nga i-persecute sila sa Roman Empire. And that is a kanang sort of
normal, i-expect di mo nga reaction nila. No, mao ni ang purpose nganong gisulat ni Apostle Paul nga letter padto kay Timothy. He wanted to encourage Timothy sa iyang pagtuo ug sa iyang calling. And together with the rest of the believers nga ayaw mo kahadlok, ayaw mo kanang kaulaw sa pagtuo nga naa sa inyo and padayon lang mo sa inyong ministry despite sa mga circumstances nga nakahitabo sa inyong kinabuhi. Kabalo mo, we also face the same dilemma today. As mentioned by Pastor Kenneth last Sunday sa ihang sermon, many of our teens and our young people, mga young adults, nga nidako sa Christian faith, hinay-hinay nga nawala ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Some of them, muuban pa gani sa simbahan. Pero even if naa sila dira Sunday after Sunday nagalingkod, pero ang ilang mind is wala na sila pagtuo sa Ginoo. Nawala na ang ilang trust, ang ilang belief, na set na ang ilang time, ang ilang priorities on other things. And so, this is the condition of our world today. Kabalo mo, according to research made by the kaninga Barna Research, one of the main reasons nga na hinahinay man o kawala ang mga young people na to sa simbahan is because wala nila na experience or ang experience nila sa church is very shallow. Mabaw ang ilang experience sa church. Siguro ang ilang experience sa church is kanang happy-happy lang, enjoy lang, fellowship. Pero ang tinuod nga pagkaila sa Ginoo, wala nila na sinati. Now, we can look at it in two ways. Pwede nga moingon ta nga, siguro mabaw ang gihatag sa church. Mao nang mabaw ang ilang pagtuo. Or on the other side, pwede pod nga choice nila nga although lalom ang teachings nga ginahatag sa church, pero choice lang gyud sa mga young people nga i-disregard ang mga ginatudlo sa Ginoo sa ilaha. But regardless, ingana, this is the reality of the condition of our church today. Daghan sa ilaha, wala na nila nakita ang relevance sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Wala na nila nakita ang importansya nga magsimba, magbasa og Bible, magampo in their life. Mo nang even if Sunday after Sunday naa sila diri, ang ilang priorities wala na diha sa Ginoo. Pero kani siyang threat, dili lang ni siya para sa ato mga young people. This is also a temptation that all of us are facing right now. And that many, even mga adults na matingala ta wala na sa simbahan, wala na lagi to ga-attend og fellowship. It's because nadala na sila ani nga panghuna-huna. Sometimes or many times we take this precious faith nga gipasa sa ato na dawat nato na experience nato just because kanabang murag gina-small na lang nato, gina undermine na lang nato ang atong pagtuo. Kaya nga naman, dugay naman gud ni sa akong kinabuhi. Dugay naman ko Christian. Sometimes kanang I've been a Christian for a very long time. Kanang murag dili na kay siya importante sa ato ng atong pagtuo. Nahimo ng casual ang something that is supposed to be special. When we talk about faith, basta na ako'y pagtuo. Kaila ko sa Ginoo. At ang pangutana is it still the same kind of kalalumon when we first met God? When katubang time nga kanakailag yun nato kayo ang Ginoo, close kay ta sa Ginoo, is it still the same condition? And so, ang challenge para sa tuwa, and ang pangutana para sa tuwa, na gusto na ko isipon na to this morning is, how do we continue to value kaning daan nga pagtuo nga naa sa ato ang kinabuhi? Kani atong pagtuo, dugay na siguro ni nga many years ago pa nato na experience. And so, with the changes in our time, with the changes in our culture, with the changes in our priorities in our life, how do we keep this faith valuable sa ato ang kinabuhi? Okay?
How do we keep it special sa atong mga kasing-kasing amidst all of these changes in this world? And this morning, I am proposing tulo ka butang na dapat natong hinumduman in order to do this. How do we keep it valuable sa atong life? Tulo ka butang na dapat natong hinumduman. First is that this faith nga naa sa ato karon, this is a faith that was passed on to us with sincerity. Sa may pasabot ani. Turn to verse 5 sa atong gibasa nga passage this morning. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Paul describes ang pagtuo ni Timothy as sincere. Gigamit niya ning word nga sincere. Nga kung sa Bisaya pa, tinud-anay. Dili atik-atik lang. No? Pwede man ka mag-atik-atik. Pwede man ka mag-atik-atik nga moingon nga nakoy pagtuo. Pero, kabalo ang Ginoo sa tinuod. No? Nga nasa atong kasing-kasing. Ang Greek word sa sincere is kaning anupokritos. And kung kabalota from that word, ang kabaliktaran niya is, unsa man, kaning mo nang gikan nga word nga hypocrisy, which is mo nang atik-atik, no? Kana bang sa panggawas murag okay lang pero deep inside dili tinud-anay. So that is the opposite of sincere. Okay? Kung tanaw nimo siya in sa iyang pinaka-meaning, ingon pa sa Strong Dictionary, it portrays a transparency of heart whereby outward action and ang iyang inward profession nagtugma. Okay? Ang inward reality niya agree. Meaning, when Timothy says nga, Kristiyano ko, meaning that is his profession, inward niya nga pagpahibalo sa uban, makita sa iyang outward actions. Nagsangko, dili nang gaingon ko Christian, pero akong binuhatan, dili pang Christian. Gets niyo? Nagsangko. Muna ang ginatawag nato nga sincere, tinud-anay nga klase nga pagtuo. So when Paul looks at Timothy, muna yung na-recognize, sincere ang faith ni Timothy. Pero wala lang niya ni nakita kang Timothy. Kaya kinsa pa niya nakita? Ingon pa sa verse, nagsugod sa iyang lola nga si Lois, and even sa iyang mama nga si Eunice. And motong ingon ni Paul nga, nagtuo ko nga kaning sincere faith, anaapod kanimo Timothy. Kaya nga naman nakita niya. And so, wala man giingon diri sa passage, but we can imply nga pinaagi sa pagtuo nga nagsugod sa lola and then sa mama, moto ang nag-expose kang Timothy sa iyang sarili niya pagtuo. No? That even before na-meet niya si Paul, gidisciple siya ni Paul, paun sa mahimong leader, naana ang foundation sa pagtuo. Nga naman, gikan sa iyang lola o sa iyang mama. No? Nga na ka blessing when you are part of a Christian family. Panalangin na siya. Now, I have noticed, especially sa among generation, I don't know if ang mga millennials would agree. No? Pero agree na lang mo para daghanta. No? Nga kami, I don't know po sa lower generation, younger generation, kami, dili mi gusto nga ma-tie up among identity sa identity sa among ginikanan. I don't know kung mo agree mo sa amo. Nakoy mga kailang how we wish nga wala sila ni sunod sa yapak sa ilang ginikanan. Kunyari, for example, engineer ang ilang papa, unta, wala na sila nag-engineer, lahi ilang passion, unta, or lahi ilang gusto. I remember, katong bata pa ko, every time nga naay mo ingon sa ako, kaning bataan ni, magpastor yun ni, kay pastor ang ginikanan, maglagot yung kumaminaw ana. Sa tinuod lang. And then even katong nagpastor na ko, pag moingon sila, nagpastor ni, kay pastor ang ginikanan, di yung ko ganahan maminaw ana. Why? Because, gusto ko moingon nga, choice na ko nga nagpastor, it is God's call para sa kuha. Dili ni, of course, they have made an influence, pero personal choice na ko ni, or kaning morning calling sa Ginoo sa akuha. Sometimes, ingana tano, we want to make an identity for ourselves. Dili na to gusto nga ang ubang tao magdikta na. And there's nothing wrong with that. Wala may problema, ana, no? Pero, atong hinumduman, we must always remember that no matter who we become,
our foundation will always be because of the people nga nag-invest sa ato. Di gyud nato nakalimtan. Mo na kanang statement nga ang hindi marunong buwan ng wika pa naman karon no. Ang hindi marunong unsa man sumbay, lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pinaroroonan. So if we do not acknowledge how people have made an impact sa ato ang kinabuhi, kana bang we are mura ginasayang nato ang ilang effort sa ato ang kinabuhi. And it is the same with our pag-abot sa atong pagtuo. It is the same with faith. The reason nga naata diri karon is because at one point of our life, someone made the choice or someone chose nga maminaw sa Holy Spirit and muduol sa imuha ug mo-share sa gospel sa imuha. Can you imagine if katong tawhana nagpabungol-bungol? Katong tawhana nagpagahi-gahi sa iyang kasing-kasing. Mura mag-isog kay nagnawong. Dili lang ako na siguro sa sharean kay mura mag kanang dautan og nawong or sa ba. But because that person, selflessly, and I believe, just like sa family ni Timothy, gihimo na nila out of the sincerity of their hearts. Kana bang ilang desire nga when they look at you, kaingon gud siya nga kaning tawhana, kaning bataa dili nako gusto nga maimpierno ni. Gusto nako malangit ni siya, gusto nako makailan ni siya sa Ginoo. Gusto nako ma-change ang iyang life. And so silang gihimo, they approach you and they share the gospel to you. Or maybe nakadungog ka sa maayong balita because of someone. Mauna ang ilang gihimong motivation, out of the abundance of their heart, sincerity of their heart, they shared the gospel. Ang tinud-anay nga gospel sa imuha. Diri sa church, wala taga pa daghanay og gasheran diri. Napatay contest ana Elder June sa missions department, padaghanay og gisheran, wala man no? Or padaghanay og na disciple, wala tana diri sa church. Pero kabalo mo kani gihimo sa inyong mga parents. Kani gihimo sa atong mga church leaders. Kani gihimo sa ato ang mga past and present pastors. Kaya nga naman, gusto namo nga ma-experience ninyo ang kamaayo sa Ginoo. Mao na among motivation. Out of the sincerity of our hearts. Kana bang desire ginamo nga mapaayo mo. That's why we share the gospel sa inyo ha. We minister to you. Right now, I want you to think about the people who have made an impact in your spiritual life. And ask yourself the question. Sige daw una kinsa ang tao nga naka-share sa imo sa pulong sa Ginoo nga didto ka nituo sa Ginoo. And I want you to answer this question. Sayangon lang ba nako ang pagtuo nga ilang gipasa sa akoa? Just because gusto nako i-prioritize ang mga butang diri sa kalibutan. Just because gusto nako i-prioritize akong mga selfish desires. Am I going to waste their effort, their time, tungod lang kay gusto nako masunod ang akong mga gusto? So that is the first reason. Hinumduman nato nga kaning pagtuo nga nasa ato karon gihatagan ni og effort out of the sincerity of their hearts. Ila ning gi-share, gipasa sa ato. Ikaduha, we must remember or we need to be reminded that this faith that we have is a faith that upholds our calling. Verse 6, makita nato diri that because of the quality of the faith nga naa si Timothy, naingon si Paul, instead nga magpadala ka sa circumstances, katong persecution nga pwede nila ma-experience during their time, Paul encouraged him to, unsa daw? To fan into flame, rekindle ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa iya. Na unsa man ning gasa nga gi-mention diri ni Paul? Gasa sa birthday, naghatag bag birthday gift si Paul kang Timothy. No, he is speaking about ang calling ni Timothy. Nganong makaingon matag calling? Because in the later part, sa giingon niya, which is in you, kani nga gasa naa sa imuha, tungod sa paglay og hands. Now, during their time, when someone is kanang gi-commission sa ministry,
ang ilang ginabuhat is ilay ang hands. Munang kabalota nga Paul is talking about the calling of Timothy. Now, ang image nga ginapakita dire, unsay ang words nga mga gigamit dire? To fan into flame ang iyang calling. Now, kung magluto ta og barbecue, unsa atong ginabuhat? Paypayan, no? Paypayan ang uling para mo siga mo padayon ang baga, no? Social naman mo karon kay portable fan, Jisoo Life naman ninyo ang pangpasiga. Amo kay manual man may ana muna pero karon unsa na lang katong electric fan na lang, no? So fan into flame. Now, as I study this, na ako'y nakita nga picture nga it coincides, murag nag-fit siya sa kaning ato ang when it comes to our calling. Now, kabalo mo in science, naay tulo ka components or elements para mo start ang isa ka kalayo. Sige daw, kabalo mo mga science. Unsay kinahanglan para mo musiga ang or mo padayon ang isa ka kalayo, mo start og mo padayon ang isa ka kalayo. So naay tulo ka components. Okay, butane. Sindi. Okay, so kinahanglan og una is heat. Mo na ang igniter, no? Kana ganing pag mag-andar ka og gasol, kana mo sige tik 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 mga click click click, no? So mo na ang igniter. That is heat. And at the same time kinahanglan siya og fuel. So mo na pag mag campfire ka, kinahanglan ka og kanang kahoy, mo na iyang fuel. And at the same time, kinahanglan ng oxygen. Kay mo na ang nagapa-burn sa katong mga elements nga ginasunog. Now, when we look at our faith or our calling, ang pwede na to siya, it can represent our calling. Ang first is kaning heat, which is the flame of faith. Naana ni siya sa atoa. Nagsugod na ning kalayo, kaning spark, nanay siya spark, nag-ignite na ni, the moment that we have placed our faith, kang Jesus. So, naana ni. Okay? So, ang ginahimo sa kaway is, kung dili na niya matarget ay mong pagtuo, kay naa naman ang pagtuo, unsay ang gina-target is either ang oxygen or ang fuel. Now, ang oxygen represents the blessings of God. Now, when we look at all around us, napuno ta sa panalangin sa Ginoo, kaning kinabuhi na to, everything, no? Dagan kay tag blessing sa Ginoo. So what does the enemy try to do? Pag nagani sunog, unsay pinaka-advice sa bombero? Kung wala kay fire extinguisher. Ang tubig usually dili na siya makapalong dayon. Unsay manghimoon? Mukuha kag towel, bason nimo, then ilabay nimo sa sunog. Kay nga naman, sometimes atong thinking is mabasa ang kalayo or mapalong siya. Pero actually, ang ginahimo ana is ginapatay niyang oxygen. Maunang dili mo padayon ang kalayo. So they kill the oxygen. Sometimes ang ginahimo sa kaway sa to is mura ba ginatabunan niya ang atong mga mata. Ginatabunan tag towel nga dako, no? He blinds us to the blessings of God. Maunang mawala ang atong gana sa pag-serve sa Ginoo. Mawala ang atong gana sa atong calling. Paunsa man na ginahimo sa Ginoo? By giving us problems. By giving us trials na kanang maglisod ta to the point nga makahuna-una ta, wala man siguro ko gigugma sa Ginoo kay daghan man kay kog problema. So He blinds us to the blessings of God. Kung dili ta dira maatake sa kaway, pwede sa fuel, no? Unsa man ang ginahimo? Ginatanggal niya ang kanang makapa-fuel sa atong relasyon sa Ginoo, which is our time with God. Unsa man atong time with God? Prayer, simba, mag-ampo. So unsay ginahimo sa kaway para mawala atong time sa Ginoo, matanggal ang fuel? Gina-change niya atong priorities. Sige, mag-focus ka sa imong trabaho, ayaw na pagsimba. Mag-focus ka sa imong kalingawan, magsigira kag ML, ayaw na pag-ampo. So He changes our priorities. Dira mawala ang fuel, mao nang mawad ang tagana sa ato ang pagsunod sa Ginoo. So mo ni ang picture nga ginapakita sa ato ni Paul. And na times nga successful ang enemy. Have you experienced that? Kanang mawad-an ka gana nga mo simba, mag-ampo, mawad-an ka gana nga mo serve.
Daghang panahon, even kami mga pastors, we experience that. Pero unsa ang ginaingon ni Paul dire kang Timothy? Fan, yes. Paypayig usab. Tanggala ang mga hadlang, kung natabunan na, tanggala kay para na oxygen, and then rekindle the fire nga naa diha sa una. Kaya nga naman, let us always remember that as long as the flame of faith remains, mawala man ang fuel, maapektuhan, magka-problema man ta sa fuel, magka-problema man ta sa oxygen, but as long as naa ang flame of faith, katong diri nga side sa inyo, we can always rekindle the fire of our calling. As long as na ang atong pagtuo diha sa Ginoo, dili mawala ang atong pagsalig diha sa Ginoo, pwede nga mubalik ang atong gana sa pagtuman sa atong calling, sa atong purpose. Hinumduman nato na. So ayaw og kahadlok kung naamay mga challenges, ayaw og kahadlok kung naay mga kanang opposition or ayaw kabalaka kung naay mga problem sa atong life. Kaya nga naman, let us always be reminded nga we can always rekindle ang atong fire sa atong calling. Anaa ang flame of faith nga pabilin sa ato ang kasing-kasing. Ikaw ba igsuon? Let me ask you. Pag maka-experience ba ka na murag nihinay na ang kalayo sa imuhang calling, sa imuhang purpose, sa imong pagsunod sa Ginoo, unsa ang imong ginabuhat para mobalik kini? What do we do in order to ignite the fire? Nga parehas gani sa una nga, katong sa una nga, on fire kay ka sa Ginoo, kaabig kay ka mag-serve, pero karon murag nakahinay-hinay kawala. What do we do para mobalik to siya? So muna ikaduha, let us remember that pinaagi ani atong pagtuo, this faith, it upholds our calling. It reminds us nga kanang dili kailangan mawala ang atong calling. Kaya nato magpadayon sa atong calling tungod kay naa paghihaponing pagtuo nato kang Jesus. And then lastly, ikatulo, this is a faith that brings new life. Kaning pagtuo nga nasa ato karon, mo ni ang klase nga pagtuo nga nagahatag og bag-ong kinabuhi sa atoa. Verse 7, ingon siya dire, since adunay dako nga calling si Timothy, Paul reminds him that this faith nga gipasa sa iyaha, aduna poy dili basta-basta nga kauban. Unsa may kauban sa iyahang pagtuo? That is the Spirit of God. No? Uban sa atong pagsalig sa Ginoo, we have the Spirit of God. Through faith, we have received the Spirit of God and all of the blessings that He gives us. Now, gimension diri ni Paul, kaning pagiging timid ni Timothy. Kisa may mga introvert diri, parehas na ko. As kamot. No, murag kamera ni Pastor Tan. Siya may nagpatasok kamot. No? Kaning timidity, kung in other terms, kaning pagka mahinadlokon or talawan, ingana, no? Siguro ingani ang, or in other words, fear. Ingani ang kinaiya ni Timothy sa una. Maybe nawala ni siya tatong the time nga nahimo siyang leader. Siyempre, kung mahimo kang leader, you need confidence. So nawala siya. Pero karon nga naka-experience sa siya og trial, murag nibalik na siya sa iyang pagkatimid, no? Pagkamahinadlukod. And so Paul is reminding him, Timothy, wala ta giluwas sa Ginoo para mahadlok. Mao nang reminder sa iya. But instead, giingon ni Paul dira, tanawa or remind yourself of the blessing nga naa ang balaang espiritu sa imuha. Unsa iyang gi-mention dira? Tulo ka butang: power, love, and self-discipline. Actually, tulo lang ni, daghan pa nga mga blessings nga ma-experience nato. Katang fruit of the Spirit, love, joy, peace, those are the blessings of God nga pwede na to ma-experience kung naang balaang espiritu sa atoa. So Paul is reminding Timothy na pinaagi sa balaang espiritu, aduna tay unsa man, gahom we have the power to leave our old self and to embrace the new life nga naata diha sa Ginoo. And ang susi ani, ang key person ani sa atong kinabuhi is the Holy Spirit. Mo na kung naa mo sa lesson book 2, kinsa na nag-book 2 sa Sunday school,
Mo ni atong lesson, no? The Holy Spirit. Paunsa nag-work ang Holy Spirit sa ato ang kinabuhi. And so, igsuon, kung ana ang imong pagsalig diha sa Ginoo, makasigurado kita nga aduna na kitay bag-o nga kinabuhi pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Some people would say nga kato akong giingon ganihan na kinahanglan pa ba tag Ginoo sa atong panahon karon? We have all this advancement, we have all this technology. Why do we need God? Why do we need church? Why do we need the Bible? Pero this point reminds us that if we want to have ang atong kalibutan, ang Pilipinas, ang atong community, ang atong family, to have a better future, unsay kinahanglan may tabo? Change lives. Kinahanglan mabag-o ang kinabuhi. Walay magbago sa atong kalibutan, sa atong nasod, kung ang matag usa sa ato dili pud magbago. And unsa ang gingon sa atong point? In order to have changed lives, we need the Holy Spirit sa atong kinabuhi. And kita naa na ni sa ato ang life karon kay nganuman, we have this faith. Kung ikaw nagtuo sa balang sa Ginoo, you have the Holy Spirit in you. And the Holy Spirit is there to give you new life. Hatagan kag self-discipline, hatagan kag power, hatagan kag love para sa imong bag-o nga kinabuhi. As you look at your life today, igsuon, unsa nga mga kinaiya ka ang nabag-o na sa balang espiritu sa atong kinabuhi? Na ba'y changes sa atong life? Amen ba? Amen. Salamat sa Ginoo kung naanay mga pagbag-o, no? Again, that is a lifelong journey. Dili man na mawala tanan natong mga daan nga kinaiya. Pero through the Holy Spirit nga anaa sa tuwa, hinay-hinay, we can change for the glory of God. Brothers and sisters in the Lord, as we journey in this world, with all the advancement sa technology, sa panahon, and even sa atong mga priorities, no? The older we get, nagakalahi atong priorities, nagakalahi ang kalibutan. That's the reality of life. Many times, kaning ang atong pagtuo ang usually nga ma-disregard na to. Makaingon ta nga, dugay naman ko aga tuo sa Ginoo. Dugay naman ning pagtuo sa kuha. So, nakafocus ta sa lain nato nga mga priorities. Many times, the world will make us question if relevant pa ba ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. But we have to remember, kani gyud atong kinahanglan himuon. We have to remember, we have to remind ourselves nga tungod aning pagtuo nga gipasa sa atoa sa mga nauna sa ato ang mga Christians. Out of the sincerity of their hearts, we have received unsa man purpose through our calling, and we have received a new life through the Holy Spirit. And that is already the life nga naa sa atoa karon. So if we just disregard ang atong pagtuo nga dugay na sa atoa, this old faith, no, maingon matag old faith, we are disregarding ang katong mga nag-share sa ato. We are disregarding all of these blessings nga ginahatag sa Ginoo sa atoa. And so even sa atubangan man sa mga discouragements, sa mga trials, sa mga temptations, we can carry on the faith that was passed on to us. Okay? Nga naman, na ang Holy Spirit, hatag sa ato ang bagong kinabuhi, na ang mga blessings nga na-experience nato sa Ginoo. And we do not have to do it alone. Kaya nga naman, that's the purpose of the church. No? Naata diri to encourage one another nga mupadayon sa ato ang pagtuo. And so I want you to turn to your ato ba nga imong katapat. And I want you to say kaninga duha ka words. Okay, go. Ingon sa imong katapat. Ayan. Carry on. Padayon, igsuon. Kung unsa man na imong kinahanglan pasaanon to continue in life, to continue in your faith, carry on. Kay naa ang pag-uban sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So as we end our message this morning, again together with sa imong katapat, nalatay mga pipila ka simple lang nga mga pangutana, no? Nga gusto nako tubagon nato. Una is paunsa nako i-honor ang mga nagpasa
sa tinud-anay na pagtuo sa ako. How do we honor the pastors, the church leaders nga nag-share sa gospel sa ato? To honor them, it doesn't mean nga regaluhan na to sila. Pwede, okay lang nga, dili ko ninyo regaluhan. No? But how do we honor them? How do we honor the faith that they have passed on to us? Do we easily nga disregard? Nga anak na lang ba kung naipagsulay? How do we honor it sa atong kinabuhi? And then ikaduha, how do we live out our faith, this old faith that we have in our modern time? No? Daghan man tang mga challenges, daghan tang mga ginatubang sa kinabuhi. How do we live out our old faith in this modern time? So, turn to your seatmate, hadagan ta mo og pipila ka minutes to share sa ato ang reflection sa ato ang message this morning.
Sige, daghang salamat sa inyong pag-share. I hope that we have learned something po sa atong mga gipaminawan sa atong katapad, no? How we can live out our faith, especially in these modern times. And how we can continue to honor katong mga nauna sa ato, nag-share sa ato, pinaagi sa pagkinabuhi po nato diri sa kalibutan. Let's come to the Lord in prayer. Let's close ang kaning mensahe sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Let's pray. Ginoo, dako kaayo gyud ang among pagpasalamat that at one point of our life, someone dared to share the gospel to us. That's why, Lord, naami diri karon, nahimuming member sa Tagsi family. We are able to serve you. We are able to experience all of your blessings, O God, because of the faith that was passed on to us. So, Lord, we want to honor katong mga nauna sa amo, O God, by not allowing kaning pagtuo nga magpabilin lang sa amo, but mo padayon gyud ni Lord unto the next generations, O God. Help us, Lord, that as we wait for the time that we can pass it on to other people or to the next generation, Lord, ipabilin ang kalayo sa kasing-kasing na mo, O God. This fire of faith, this fire of our calling to serve you, O God, magpabilin yun sa among kasing-kasing, Lord. Na may mga times, Lord, nga na may mga problema nga mo abot, na may mga times, Lord, nga i-challenge ang among mga priorities. But, Lord, help us to rekindle this fire always, O God, nga among kasing-kasing will only burn for you, O Lord. Salamat, O God, that we have the promise of the Holy Spirit to help us live this new life na naa sa mga karon, and to continue to pursue the calling, the purpose nga imong gihatag sa mga. Bless your people, bless your church. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Maayong butag.